Good morning, everyone. Welcome to Cavite State University main campus at Indang, Cavite. And I'm Ricalyn Cantanera, or you can call me Ate R. I'm your tour guide for today. So before we start, gusto ko lang sabihin sa inyo ang rules and regulations. So ginawan ko siya ng guide para mas mabilis nating maintindihan. At ito ay A, B, C, D, E. Ayan, para lang tayong nakanta ng alphabet. A is for attention. Gusto ko yung mga mata nyo and yung mga tenga nyo is nakatuon lamang sa akin upang mas maunawaan nyo ng malinaw ang mga instruction. And B is for behavior. Ayan, huwag nating tutulak yung mga kasama natin and just respect the environment, the locals, and our fellow tourists. And C is for care. Take care your belongings. Ayan, huwag tayo mag-iiwan ng kalat and yung mga pera natin, yung cellphone, lagi nating iingatan para hindi mawala. And D for discipline. Maintain and follow the discipline to ensure the smooth tour. And also E is for enjoy. Habang nag-tour tayo dito sa campus, i-enjoy lang natin yung may experience natin. And also I have this red flag. Kapag tinaas ko yung red flag, ibig sabihin mag-i-stop tayo sa destination kung saan tayo nakatayo. And green naman, mag-i-start na tayong maglakad and move forward sa ating next destination. And kung meron sa inyo nahihilo or napapagod, just inform me. I have my first aid kit to bigyan kayo ng lunas. And if I whistle this pito, ibig sabihin, gusto kong makuha yung attention nyo. So, wag na natin patagalin pa. Let's start our tour. Tuklasin natin ang ganda ng Cavite State University. Pagpasok pa lang sa Gate 1 or pagdaan sa Gate 3 sa U-Mall, matatanaw mo na ang IH2. IH2 is managed by the Office of Business Affairs and it's regularly updated to keep it safe and comfy. The director of the Office of the Business Affairs is Dr. Jessie Anti Dimitelio. Here in IH2, you can buy uniform, books, and other merchandise like umbrella, mugs, t-shirt, and such. Also, it operates Monday to Thursday from 7 a.m. to 6 p.m. So you can easily drop by during that day. And ayan, let's go here in our next destination, which is the University Oval. Ito University Oval, meron siyang laki na sukat na 400 meters. And dito makikita natin yung mga estudyante, dito sila nagkaklase or nag-exercise. And also, hindi lang mang pagtakbo or pag-jogging yung ginagawa dito ng mga bata. Makikita nyo doon sa bandang doon, yung malawak na yun is diyan nagsa-soccer or nagbe-baseball yung mga athletes natin. And also, makikita nyo dito sa bandang kanan, merong nagba-volleyball, merong nagti-tennis, and meron din mga nagba-basketballs. And also, pag dumiretso kayo doon, yung unang building na makikita nyo is yung building ng CSPER, which the College Sport, Physical Education, and Recreation. And also, ang katabi ng CSPER is yung gymnasium. And katabi naman ng gymnasium is yung OSAS. Kung meron kayong gustong ipabago or hanapin and may mga bagay kayo na gusto nyong malaman, pwede kayong pumunta or lumapit sa mga tao sa OSAS. And ayan, kapag diniretso nyo, ang unang building na makikita nyo is the College of Sport, Physical Education, and Recreation. Ang din po ng department ng CSPER ay si Prof. Ronel P. Quachin. CSPER offers degree program focused on sport, science, physical education, and recreation. These programs aim to provide physical well-being, sport development, and recreational activities. Ang katabi ng CSPER ay gymnasium. At katabi naman po ng gymnasium is the OSAS, which is the Office of Student Affairs and Services. Sila yung tumutulong sa mga estudyante para maayos ang kanilang journey sa campus. Kung kailangan mo ng guidance, career advice, or kahit financial assistance, sila yung malalapitan. Nag-organize din sila ng activities para ma-express mo ang talents mo. So kung may gusto kayong malaman o kailangan ninyo ng tulong, pwede kayong lumapit sa OSAS office anytime. And now, our next stop is the Layat Diwa. Kaya siya tinawag na Layat Diwa from the word itself, Laya. It means malaya and Diwa in our souls. That's why freedom is freedom of souls. The first, the statue is symbolize the family. Like there's a mother, father, and the child.
First, the female figure holding a book represents empowered Filipino woman, a mother, nurturer, and educator. Second, the male figure with a pen and torch represents dignified Filipino father, strong, prominent, dignified, and excellence. The pen symbolizes the searcher of truth, and the flame of the torch symbolizes the guiding light. And the interlocked arms between the man and the woman signifies unity of purpose and direction. Third, the child reaching the dove represents the youth in general, hope of the future, and the dove symbolizes peace and freedom. It is made by Castrillo family from Imus, Cavite, led by Jonal P. Castrillo. It was unveiled on the December 15, 2006 during the 100th anniversary of Cavite State University campus. And next, here is the softball field. Before, meron mga estudyante na tumatambay dyan, and dyan sila nagpapahinga kapag vacant time nila. Pero for the safety purposes, pinagbawalan na ang mga estudyante na tumambay dito. And ginagawa na lang siya for the parking lot, and also kapag meron tayong U-Games, dito na lang ginaganap yung mga other activities. And did you know the Cavite State University begins in 1906, approximately 70 hectares in land area. And before siya maging CBSU, marami siyang naging name. But yung last name niya before maging university is Don Severino Agricultural College. But on January 22, 1998, naging Cavite State University na siya by virtue of Republic Act 8486. And now we're here in front of Laboratory Science High School, kung saan inihahanda ang mga bata sa pag-aaral sa science, math at research. Kaya naman advance ang kanilang curriculum. And also, bukod sa magagandang facilities, naging training ground din para mga future teachers mula sa College of Education. And dahil ang Laboratory Science High School ay consistent silang mataas ang performance nila, nagkaroon sila ng award tulad ng Best in Science Exploratory Research noong 2023. At ang principal ng Laboratory Science High School ay si Mr. Rafael S. Mesa. And also, dito rin makikita sa LSAH ang tribute na monument ni Don Severino de las Alas. And every Foundation Week, binibigyan siya o inaalayan siya ng flowers dahil siya ang naging instrumento natin upang magkaroon tayo ng napakagandang university. Dahil siya lang naman ang nag-donate ng 70 hectares na lupa dito sa ating university. And now we're here at the CTHM, or the College of Tourism Hospitality Management. CTHM is home to students who want to work in tourism, hospitality, and events. Here they learn about customer service, culture and travel, and sustainability. Basically, they're getting ready to become world-class professional in hotels, airlines, and travel agencies. Through Board Resolution number 37 series of 2024, a new chapter began. The former establishment of the College of Tourism and Hospitality Management made official on January 23, 2025. And the current dean is Dr. Catherine Perez. And now we're here at the College of Education. And did you know before, tinatawag siyang School of Education. But as the time goes by, naging College of Education na siya, and lalo na siyang lumalaki and dumarami na ang mga students na nangangarap na maging teachers. And meron siya ngayong secondary program na secondary education, early childhood education, and elementary education. That's why yung mga future teachers natin and dito nagmumula. And the Dean of the College of Education is Dr. Liza Costa. And our next destination is the Administration Building. Dito namamalagi ang President and the Vice President. And every Monday, 6 a.m., nagkakaroon po ng flag ceremony ang staff and mga students. And fun fact, noong January 31, 2025, naging presidente po natin si Dr. Maria Agnes P. Nuestro. Siya po ay ika-4 na presidente and ikalawang babae po na naging president, na isang inspirasyon sa mga kababaihan. And also, pagpasok nyo po ng Administration Building, makikita nyo po yung miniature and gallery ng mga dating presidente. And bukod dito, makikita rin po sa loob ang cashier and ang HR office. So kung meron po kayong dapat bayaran or dapat ipaayos na documents, dito po kayo lalapit. And now, we're here at the College of Engineering, Industrial Technology and Education, o CEIT for short. Makikita rito yung mga courses na related sa engineering, technology, and education. Perfect para sa mga gusto mag-innovate, mag-tech, o mag-develop ng bagong technology. At ang dean ng CEIT ay si Dr. Willie C. Buklatin. And then, in the right side of the CEIT is the Child Development Center. It's a preschool na nagsiserve ng training ground
para sa mga estudyante sa College of Education, lalo na yung mga kumukuha ng early childhood education. So while the kids are learning and playing, natututo din yung mga college students na future teachers. And after the child department center, makikita na natin yung gate 2 kung saan paglabas mo, makikita natin yung department ng CCJ kung nasaan yung mga future police or future criminologists. And katabi naman ng CCJ is the chapel kung saan pwede tayong mag-relax, mag-pray, and also mag-meditate. And after ng chapel, meron tayong infirmary here in CVSU, kung saan if ever na magkaroon tayo ng hilo or magkaroon tayo ng emergency, pwede tayong magpahinga or pumunta sa ating infirmary. And now we're here in SEMS, which is the College of Economics, Management, and Development Studies. Dito, nag-o-offer sila ng mga kursong may kinalaman sa economics, sa business, and development studies. So, kung meron kayong kakilala na gustong maging future leader, entrepreneur, and business, swak na swak sa kanila ang SEMS. And also, the Dean of the Old SEMS is Dr. Maria Soledad M. Lising. And did you know, this is the old SEMS kasi nagkaroon na sila ng bagong department or building. Kasi nga, mas lalo nang lumago or mas lalo na silang nag-improve yung department nila. And yung itong old SEMS na to, naging supporting facilities na lang sila. And sa likod ng old SEMS, makikitang CEIT marketing kung saan doon kinukuha ng mga engineering students ang kanilang pangangailangan, like libro or kung ano man yung needs nila sa kanilang activities. And now we're here in the Graduate School and Open Learning College. Ang dean ng college nito ay si Dr. Bettina Joyce M. Ilagan. And ang ino-offer dito is para sa mga gustong mag-doctorate or masterals. Ang graduate school ay pwede siya ditong open school, pwedeng pumunta sa school nito anytime. Pero yung Open Learning College naman, meron ito ino-offer ito para sa mga gustong mag-online or modular. Para naman hindi hassle, especially sa mga undergraduate or di kaya mga nag-working students. And dito makikita din natin na merong art. This is the Chinese art na nagsisimbolize connection with the Filipino and the Chinese and yung friendship nila. And katabi naman po ng Graduate School and Open Learning College is yung Batibot. Dito po sa Batibot, dito nagpapahinga yung mga student kapag vacant time po nila. Dito rin sila nag-lunch, nagre-review, and bonding with their classmates. And also, sa likod naman po ng Batibot, makikita natin ang ating University Museum, kung saan nandyan po yung mga historical heritage ng CVSU. And also, pagpasok po natin dyan, meron po itong entrance fee, which is 20 pesos lang naman po, na makakatulong na po tayo sa ating University Museum and also matututo din po tayo ng history ng ating CVSU University. And our next destination is the College of Arts and Sciences. Dito sa CAS, maraming courses at programs na pwede mong pasukan kung mahilig ka sa arts, science, and humanities. May mga courses sila tulad ng psychology, journalism, and biology. At syempre, very diverse and exciting ang environment sa CAS. At ang Dean ng College of Arts and Sciences ay si Dr. Amy P. Pirer. And now, sa katapat naman ng College of Arts and Sciences, makikita ang Gender and Development Building. Dito, ginaganap yung mga pag-promote ng empowerment and equality, inclusivity sa CVSU. Pinapakita nito kung gaano kahalaga sa university ang equality and pagiging aware sa mga social issues. Dito rin ginaganap yung mga seminars, webinars about mental health and LGBTQ+, para naman maging aware yung mga student and also yung staff na kailangan natin i-respect ang bawat gender. And also, ang current director here is si Director Maria Cynthia de la Cruz. And now we're here at the Cavite State University Library, kilala bilang Ladislao and Diwa Memorial Library. Ito ang paboritong tambayan ng mga estudyante para sa mag-aral, mag-research o magpahinga sa isang tahimik at maaliwalas na lugar. May mga reading areas at multimedia section din dito, may wifi lounge at printing and scanning services para sa lahat ng mga estudyante. Kung may group work, may mga collaboration areas din para madali ang discussion sa mga magkakagrupo.
And also, the CVSU, meron din silang online library na pwede mong i-access 24/7 para sa e-books, e-journals at iba pang mga resources. Kaya swak ito para sa mga kailangan upang magkaroon sila ng guide sa kanilang research or kung ano man yung hinahanap nila. And bukas ang library tuwing Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. and 6 p.m. Kung gusto mo ng academic space at kompleto at friendly, punta ka lang dito sa CVSU Library. At ang head ng University Library ay si Miss Princess N. Ruderno. Kitabi naman ng ating library ay ang Science Cafe. Bukas ito tuwing weekdays ng 7:30 a.m. hanggang 5 p.m. The Science Cafe offers a variety of coffee and pastries. And also, they provide a cozy environment for students, faculty, and visitors to relax, engage, in meaningful conversations. At sa kanan naman ng ating CVSU Library, makikita ang College of Agriculture, Forestry, Environment, and Natural Resources na nakatutok sa agriculture, food, environment, and natural resources. Kung mahilig ka sa farming, food science, at kalikasan, swak na swak ang course na ito para sa iyo. At ang Dean ng Cafeneer ay si Dr. Lilibet P. Novicio. Sa tapat naman ng CVSU Library, makikita natin ang Research Center. Ito ang puso ng research activities ng university. Dito ini-encourage ang faculty at estudyante na gumawa ng makabuluhang pananaliksik na makakatulong sa komunidad at siyempre sa university natin. Ang proyekto nila ay makatuon sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalikasan, teknolohiya, kalusugan at lipunan. At ang direktor ng ating research center ay si Dr. Miriam D. Baltasar. And now we're here in Centennial Jar. It celebrates in the university in 100 years of centennial anniversary. It's like a symbol of how CVSU has grown and achieved so much over the years. Symbol siya ng kasaysayan, progreso at tagumpay ng CVSU. Makikita sa jar nito, sa disenyo, ang kultura, history at mahalagang pangyayari sa university. Perfect ito na tambayan para mag-reflect and kumuha ng mga pictures. And this building is the International House 1. Ginagamit para sa lodging ng guests tulad ng visiting faculty at researchers at para sa events gaya ng seminar and workshops. Malapit lang ito sa International Convention Center at Library, kaya convenient for activities and academic extracurricular. Important rin ang International House 1 sa international collaboration ng CVSU dahil dito tumutuloy ang mga guests from partner schools. And this is the Department of Biological Science. Welcome na welcome ka dito and under to ng College of Arts and Sciences. Dito marami kang matututunan tungkol sa buong cells, sa katawan natin, and sa buong ecosystems. So kung gusto mo maging scientists, teachers, or researchers, or pwede rin naman kung gusto mo lang mag-explore, perfect ang department na ito para sa iyo. And ang Dean ng Biological Science ay si Dr. Lloyd Balinado. The College of Nursing. Ang CVSU College of Nursing ay isa sa top school sa bansa noong November 2024. PNLE. Naka 99.45% passing rate sila, mas mataas sa national rate. Na-establish ang College of Nursing noong 2005 at ngayon, nag-o-offer sila ng College of Nursing at iba pang mga health-related programs. Kilala ang College of Nursing sa quality educations at pag-produce ng magagaling na healthcare professionals. Ang Dean ng College of Nursing ay si Dr. Evelyn M. Del Mundo. Nag-o-offer din ang College of Nursing ng iba't ibang health-related programs like BS in Nursing, BS in Medical Technology, BS in Midwifery, and non-degree diploma in Midwifery. At ito naman ang Hostel Tropicana. Ito ang panangakong ng CVSU na bigyan ang estudyante ng hands-on at real-world experience na parang nasa totoong hotel. And alam mo ba kung bakit Tropicana? Dahil hindi lang ito pang fancy name, kundi nagre-reflect ito sa tropical vibe ng Indang Cavite. Namula rin ito sa punong anubing na dating tumutubo rito. And also, ang Tropicana ay isa sa word na nagdadala ng nature at history. At ito rin ang nagsisilbing training ground ng mga hospitality students. Next, we're here at Agri-Ecotourism Park. Ito ay may 5 hectare na sukat. Na-establish noong July 15, 2021 at noong January 8, 2023, it became accredited by the Department of Tourism. So if you want to relax and unwind, just visit this park.
Ngayon naman, nandito tayo sa tabi ng lagoon or tinatawag na fish pond ng Cavite State University. Dito, meron dalawang uri ng isda, koi fish at tilapia. Opo, may tilapia po dito. Meron pa rin nabubuhay dito sa ating lagoon. And also, yung mga fish po dito, super friendly po. And hindi po sila ilang or takot sa tao. At basta po pakainin lang po natin sila. And also, wag tayo dito magtapon ng kalat upang mapanatili yung kalinisan. And makikita po natin, masyado pong calm yung vibe dito and fresh po. Especially yung itsura po ng lagoon natin is Instagrammable post po siya. And meron din po ditong mga tumatambay dahil nga po malamig at mahangin po sa pwestong ito. Ngayon naman, nandito tayo sa tapat ng Role Hall, kung saan dito ginaganap yung mga events, workshop, and meetings. Kaya na ito mag-accommodate ng 250 guests. And ginawa itong building na ito para tribute sa ating unang president na si Mr. Santiago M. Role. Dito naman po makikita natin ang salusoy kung saan po bumibili yung mga estudyante ng kanilang pagkain, and dito rin po sila nagpapahinga. And sa loob po, kapag dumiretso po tayo, makikita po natin ang Banyo de Señora, kung saan makikita natin ang swimming pool, kung saan nagpa-practice ang mga athletes. And makikita naman po natin dito ang International Convention Center, which is the ICON. Dito po ginaganap yung mga meeting, webinars, and forums, and especially the graduation of the students. Kaya po neto makapag-accommodate ng 600 to 800 guests, and also dito rin po ginanap ang pag-announce sa ating ika-4 na presidente na si Dr. Maria Agnes P. Nuestro. And now we're here at our final spot, ang Inang Kalikasan. Ito ay may taas na 7.5 meters at ang statue na ito ay tinatawag na diwata. Ang diwata daw na ito ay nangangalaga sa kagubatan dahil mayroong kwentong bayan na ito ay nakikita na naliligo sa isang bukal at pinapangalagaan niya ang bukal upang mapanatiling malinis. Kaya nagagamit daw ito ng mga lokal sa pagligo, paglaba at paglilinis at marami pang iba. At makikita din sa loob ng Inang Kalikasan may mga upuan at may mga lamesa kung saan tumatambay yung mga estudyante upang makapag-relax or makapagpahinga. And also makikita natin sa paligid na malinis at maraming puno dahil patuloy itong inaalagaan. At kaya itinayo itong statue upang magsilbi sa mga estudyante na patuloy nating ingatan at malahalin ang ating kalikasan. At ngayon, natuklasan na natin ang ganda ng Cavite State University. Again, I'm Ricaling Cantanero, your tour guide. Mabuhay and God bless!